una sa lahat. Disgrasya sa Maynila sa pool sa CCTV. Mabilis ang takbo ng isang bus at rider nang biglang sumemplang ang rider. Nahulog pa siya sa dadaanan ng bus kaya't nasagasaan. Ang rider naipit pa sa gulong ng bus. Ang sinapit ng rider at buong dahilan ng disgrasya, abangan maya-maya lang dito sa Frontline Pilipinas Weekend. Magandang hapon, Pilipinas. Kasama ang buong puwersa ng News 5. Ito ang Frontline Pilipinas Weekend! Engineer ng DPWH na konektado raw sa maanumalyang flood control projects, arestado sa Quezon City. Pilipinas, humiling na ng red notice sa Interpol laban kay Harry Roque. Vice President Sara Duterte natawa sa mga banat ni Senador Amy Marcos laban sa kapatid niyang si PBBM. Lahat ng mga nakasama nila sa mga parties nila nagsasabi na gumagamit sila ng droga. Ako sa Pasig, sa pool sa CCTV. Ang sospek nagpabalik-balik sa pinasok na bahay na akala mo nagsha-shopping spree. Pinoy Blinks, dagsana naman sa Bulacan para sa Day 2 ng Deadline concert ng Blackpink. At amusement park sa Japan, nag-ala upside down para sa nalalapit na premiere ng hit Netflix series na Stranger Things Season 5. Iginiit ni Vice President Sara Duterte na hindi raw dapat humindi si Pangulong Bongbong Marcos sa hamong dapat siyang magpa-drug test. Yan ay para patunayan daw ni PBBM na may kakayahan pa rin siyang mamuno bilang Pangulo. Aniya sa Frontline sa balita si Bril Montalvo ng News 5 Mindanao Exclusive. Okay lang, sandali Manguna-una sa ako kung tabagon ko na or dili kay magkagubot na po ng Pilipinas. Sa eksklusibong panayam ng News 5, natawa na lang si Vice President Sara Duterte nang hinga ng reaksyon sa mga banat ni Senator Amy Marcos, kina Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Liza Araneta Marcos at Presidential Son at House Majority Leader Sandro Marcos noong nagdaang Iglesia ni Cristo rally. Batid ko na nagda-drug siya. Nalaman ko at ng pamilya, seryoso ito. Minsan, kami ng Presidential Guard at Metro Gompa ang naglilinis tuwing nagpa-party po sila. Nang tanungin pa nga ang bise kung naniniwala ba siya sa paratang ng senadora sa Pangulo, Lahat ng mga nakasama nila sa mga parties nila nagsasabi na gumagamit sila ng droga. dito na muling hinamon ni VP Sara na magpa-drug test na si PBBM. Kapag president ka or vice president ka or any government official for that matter, hindi ka pwedeng humindi kapag sinasabihan ka na magpa-drug test ka. Matatanda ang una ng sinabi ng Malacanang na 2021 pa raw nagnegatibo sa drug test ang Pangulo. Ulitin natin. Uulit-ulitin natin. Hindi po tayo magpapadala kung ano ang sinasabi ng mga maiingay. Matagal na po itong naresolba. Uulit-ulitin ko paulit-ulit. Ang Pangulo po ay malinis at ang Pangulo po ay hindi magpapadala sa anumang pag-uudyo. Samantala, tumanggi namang sumagot ang bise sa tanong kung handa ba siyang pumalit kay PBBM sakaling mapatalsik ito sa pwesto. Yan ang hindi ko muna sasagutin kasi magkakagulo tayo niyan. Una nang pinabulaan na ni VP Sara ang pagkakadawit sa umuugong na destabilisasyon laban sa Administrasyong Marcos. Pero ang palasyo, pinaiimbestigahan na sa Armed Forces of the Philippines ang mga ulat tungkol dito. May sagot naman si VP Sara sa pagpapaaresto sa mga sangkot sa malawakang katiwalian sa flood control projects.
Sa lahat ng mga sinasabi ng administrasyon na kanilang kakasuhan at ikukulong ay to see is to believe. So, makikita natin ang sinseridad nila kung totoo nga merong managot dyan. Wala pang sagot dyan ang palasyo. Samantala, kinumpirma naman ni VP Sara na dadalo siya sa budget hearing para sa Office of the Vice President sa Senado sa November 27. Nagbabalita mula sa Frontline, Bril Montalvo, News 5. Hiniling na ng gobyerno ng Pilipinas sa Interpol ang paglalabas ng Red Notice laban kay Harry Roque. Kaugnay po yan ng kinaharap niyang reklamong qualified human trafficking sa Pogo Scam Hub. Nasa frontline ng balitang yan si Carrie Cato. Kinumpirma ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOK na humiling na ng Red Notice ang Pilipinas sa International Criminal Police Organization o Interpol laban kay dating presidential spokesperson Harry Roque. Ang Red Notice ay international alert na ipinadadala sa mga bansa para hanapin at arestuhin ang isang tao. Kabilang daw sa mga batayan sa hiling ang pagkakasangkot umano ni Roque sa Pogo Hub scam na Lucky South 99 sa Pampanga. Dalawa ang basis po natin for requesting an international arrest warrant, a Red Notice. Yung warrant of arrest na inisyu sa kanya para doon sa isinampa naming qualified trafficking in persons charge based on the Porac Pampanga raid. Pangalawa po, arrest warrant ng Manila RTC para doon sa kasong isinampa ng NBI for inciting to sedition. Sapagkat di ho ba siya ay naglabas ng deepfake video sa mga maisog rally. Pero aminado ang PAOK na posibleng matagalan ang pagkuha ng Red Notice dahil kailangan munang maresolba ang kanyang hiling na political asylum sa International Criminal Court sa the Netherlands. Giit kasi ni Roque, political persecution umano ang ginagawa sa kanya ng pamahalaan. Una nang iniulat ng Justice Department na tinanggihan ng ICC ang naturang request pero pinabulaanan ito ni Roque. Yellow notice pa lamang po ang meron kay Ginoong Roque. Basically, it only informs the requesting party of his locations, movements. I am not particularly privy to the discussions on how the Interpol in France will release the Red Notice in relation to Mr. Roque. Pero I guess, I could hazard a guess by saying na siguro they have to, his asylum petition will have to be resolved first. Samantala, nakuha na raw ng gobyerno ang mga Interpol Red Notice laban sa dalawa pang sangkot sa pagpapatakbo ng kontrobersyal na Lucky South 99 na sina Catherine Cassandra Diong at Ronelyn Baterna. Sa Lunes, makikipag-ugnayan na raw ang PAOK sa kanilang foreign counterparts para formal na matransmit at mapatupad ang mga Red Notice. Huling namataan si Ong sa Japan noon pang Enero. We are highly confident yung dalawang babaeng ito ay magkasama at this point. Ay kung anong leads ang meron ng ating mga foreign counterparts sa kinaroroonan nitong dalawang babaeng ito, mahuhuli ho natin sa lalong madaling panahon. Mapapapanagot natin tulad nung ginawa nating pagpapapanagot kay Alice Leal Guo. Nagbabalita mula sa Frontline, Carrie Cator, News 5. May naaresto na sa malawakang pangungurakot sa flood control projects. Na-corner ang isang DPWH Mimaropa engineer sa isang bahay sa Quezon City. Isa siya sa sangkot sa milyong-pisong ghost project sa Oriental Mindoro. Nasa frontline ng balitang yan, si Dave Abuel. Pinaligiran at puwersang binuksan ng mga tauhan ng NBI Technical Intelligence Division ang bahay na ito sa Quezon City. Dito kasi nagtago si DPWH Mimaropa Engineer Dennis Abagon, ang isa sa sangkot sa 289 million pesos road dike ghost project sa Nawan Oriental Mindoro. Nang makorner si Abagon, pinaukusa at binasahan ng karapatan sa kainaresto, habang ang ilan pang tauhan ng NBI sinuyod ang buong bahay. Dito inaresto rin ang mga kasama ni Abagon na isang babae at lalaki. Nakuha sa kanila ang ilang cellphone at SIM card na posible raw umanong ginamit bilang burner phone at SIM. Ayon kay NBI Officer in Charge Attorney Angelito Magno,
Una nilang pinuntahan ang bahay ni Abagon sa address nito sa Cavite para ihain ang warrant of arrest ng Sandigan Bayan kaugnay ng reklamong malversation of public funds. Pero wala roon ang engineer. Ayon naman sa legal counsel ni Abagon na si Attorney Raymond Tansip, sasailalim muna sa medical examination ng kanyang kliyente. Sunod-sunod na raw ang proseso matapos niyan. Isusurrender sila sa Sandigan Bayan. Yung process magtutuloy-tuloy. But today, Parehong dinala ang tatlo sa opisina ng NBI sa Pasay. Ang mga kasama ng engineer, posibleng maharap sa reklamong obstruction of justice. Wala pang pahayag ang NBI sa nangyaring pag-aresto. Kung matatandaan nung Miyerkules, na-raffle na ang mga kasong graft at malversation of public funds laban sa mga sangkot sa Ghost Project sa Oriental Mindoro. Kabilang dyan si dating Congressman Zaldico at ilang opisyal ng DPWH Mimaropa at SunWest Corporation. Una nang inirekomenda ng Ombudsman na walang piyansang ibibigay sa kasong malversation dahil mahigit 8 milyong piso ang perang involved. Nagbabalita mula sa Frontline, Dave Apuel, News 5. May hanggang bukas na lang ang dating kongresistang si Zaldico para sumuko sa mga otoridad. Kung hindi, matitikman niya raw ang full force ng batas, ayon kay Interior Secretary John Vic Remulla. Ayon sa DILG, ituturing na raw na pugante ng batas si Zaldico kung hindi pa susuko sa pinakamalapit na ahensya ng gobyerno ngayong Lunes. Gagamitin na raw nila ang lahat ng kanilang instrumento at kapangyarihan para hulihin si Ko. Una nang tinangkang arestuhin ng mga pulisiko sa kanya mga address sa Taguig at Legazpi City sa Albay, pero wala ito roon. Ayon kay Remulla, huli raw napaulat na nakita si Ko sa China pero bumalik ulit ng Europe. Nito lamang Biyernes nang ilabas ng Sandigan Bayan ang arrest warrant laban kay Ko at 15 pang individual dahil sa maanomalya umanong flood control projects sa Oriental Mindoro. Samantala, hindi kumbensido si Senate President Pro Tempore Ping Lacson na higit 1,000 lang ang sangkot sa flood control scandal. Una nang sinabi ng Independent Commission for Infrastructure o ICI na higit 1,200 ang criminally liable sa pagtanggap umano ng kickbacks sa mga proyekto ng gobyerno. 15 individual daw yan kada ghost project. Pero ayon kay Lacson, kung aabot daw sa 472 ang ininspeksyon na ghost projects ng ICI, di raw dapat bababa sa 2,000 ang mananagot. Pinuri din ng senador ang pagpapakaso ng ICI kina dating House Speaker Martin Romualdez at Zaldico. Pero sana raw hindi tumigil ang gobyernong kasuhan ang iba pang sangkot sa korupsyon para hindi rin mawala ang galit ng taong bayan laban sa mga ito. Ilang buwan ang nagtitiis sa mga residente sa isang barangay sa Kalumpit, Bulacan dahil ang kanilang mga bahay babad sa baha kahit walang ulan. Ang sinisisi dyan ang flood control projects na hindi maayos na naipatupad. Nasa frontline ng balitang yan si Mondi Lopez. Magandang panahon, maganda rin ang daanan. Pero sa gitna ng araw na ito, may mga kalsadang hindi pa rin nilalayuan ng baha. Kung wala kang bota, kailangan mong mag-trike sa kaitasang paa para di mabasa ng tubig baha. Pero ang mas matindi, kahit sa mga lugar na tuyo ang pangunahing daan, may makapatid pa rin tayong forever nang kasama ang baha sa labas at loob mismo ng kanilang bahay. Isa na riyan si Mang Joel, dating OFW sa Saudi. Ang bahay na pinundar niya noon, ngayon babad na sa tubig baha. ilang buwan na po ba ito ba? Mag-4 na buwan na po, sir. Bakit po sir, baha pa siya? Wala namang ulan. Gagawa po ng high tide po. Kahit araw po, ganyan po ang tubig. Ayon kay Mang Joel, dati magkakasama sila ng pamilya sa isang compound, pero karamihan lumipat na. May ilan pa rin daw na nananatili dahil may second floor naman sila. Sa loob ng bahay ni Mang Joel, may nakaimbak na baha sa sala kaya ang mga gamit nakataas na lang. Yung iba nabubulok na dahil sa tagal ng pagkakababad. Ngayon, nandito tayo sa dirty kitchen nila Sir Joel. Makikita nyo, yung kanilang pintuan sa likod, hindi nila pinagawa. Kasi talagang sa taas ng tubig, yung mismong tubig baha na yung sumisira. Malala. Kasama rin sa mga nagtsatsaga rito ang pamilyang Kaparas na ayaw iwan ng bahay kahit lubog sa tubig. Ba't lubog tayo? Hindi na po. Simula po kasi nung hindi na natuyuan yung bukid, ganyan na po yung nangyari sa kanila.
Bukid po ba ito nasa tapat? Hindi ba siya ilog lang? Hindi po, as in talaga nakakapagtanim po sila ng palay dyan dati. Ay, so bukid to pala. Opo. Akala ko ilog ng Hindi po, mukha na po siyang dagat niya. Walang ulan pero parang may bagyo sa hirap ng kalagayan. Ito nga, ginawa nilang paraan, gumana sila parang daanan. Pero bago pa nila ito natambakan ng ganito, meron silang nakareding bangka. Ayan, kita niyo yung bangka na yan. Tinatry ko nga eh. Sabi ko, bababa ako kaya malalim daw. Hanggang ulo, hindi abot. At habang nananatiling lubog sa baha ang kanilang lugar, umaasa pa rin sila na sana sa susunod na pag-ahon kasama na rin ang tulong ng mga dapat tumulong. Ano nga ho eh, tulungan kami sa baha na yan. Mondi Lopez, News 5. Weather update naman tayo mga kapatid. Mataas ang tsansa na maging bagyo ang low pressure area na namonitor sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Huling namataan ng LPA sa layong 715 kilometers silangan ng Hinatuan, Surigao del Sur. Ayon sa Pag-asa, posible itong maging tropical depression sa susunod na 24 na oras. Tatawagin itong bagyong Verbena. Sa ngayon, ang trough o buntot nito ang nagdadala ng maulap na may kalat-kalat na pagulan sa Visayas, Northern Mindanao, Caraga, Davao Region, Bicol Region at Zamboanga Peninsula. Samantala, shear line ang nagdadala ng kalat-kalat na ulan dito sa Metro Manila, pati sa Calabarzon, Aurora, Apayao, Kalinga at ilang pang lugar sa North Luzon. Habang Northeast Monsoon o hanging habagat naman ang nakakaapekto sa Ilocos Region, Cordillera at nalalabing bahagi ng Cagayan Valley at Central Luzon. Ito naman po para sa mga kapatid nating motorista dyan, abay magpakarga na po habang maaga pa. Nagbabadya na kasing tumaas na naman ang presyo ng diesel sa susunod na linggo. Base po yan sa pagtataya ng kumpanyang Unioil. Kung ang diesel posibleng tumaas ang presyo, inaasahan namang may rollback sa gasolina. Pero hindi pa masabi kung gaano kalaki ang magiging dagdag bawas. Kung matuloy, ito ang magiging ikalawang sunod na dagdag singil sa diesel. Ipinag-utos ng Energy Regulatory Commission sa mga private power distribution utilities and cooperatives na wala munang putulan ng kuryente. Nagsimula na ito ngayong Nobyembre at tatagal hanggang susunod na buwan. Ayon sa ERC, ito ay para maibsan ang gastos ng mga Pilipinong nasalanta ng mga bagyo simula nitong nakalipas na buwan. Bukod sa no disconnection policy, pwede rin magbayad ng hulugan ang mga consumer na may kuryenteng hanggat 100 kilowatt hours. Sakop ng naturang direktiba ang Meralco. Sinabi naman ni Meralco spokesperson Joe Zaldariaga na sa susunod na ang kumpanya sa direktiba. Susunod sa pool sa CCTV, rider bumagsak at pumailalim sa bus. Isa pang sabul sa CCTV ang panluloob ng construction worker sa isang bahay sa Pasig. May-ari ng bahay nakabakasyon daw. At panibagong rally kontra korupsyon kasado na sa November 30. Ilang grupo ipapanawagan daw ang pagbibitiw ni na Pangulong Marcos at VP Sara. Lahat ng yan sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas Weekend. Patay ang isang rider matapos pumailalim sa pampasayerong bus sa Sampaloc, Maynila. Nakunan pa sa CCTV kung paano bumagsak ang rider bago magulungan ng bus. Nasa frontline na balitang yan, si Ian Suyo. Sa kuha ng CCTV sa Barangay 411 sa Sampaloc, Maynila, makikitang sabay na tinatahak ng bus at motorsiklo ang kahabaan ng Lacson Avenue. Nang biglang bumagsak sa kalsada ang rider at tuluyang napunta sa ilalim ng gulong ng bus. Bigla namang napatigil ang bus at mga kasunod na sasakyan. Naipit ang rider sa gulong ng bus na kanyang ikinamatay. Ayon sa pamunuan ng barangay, pauwi na raw ang rider bago mangyari ang aksidente. Tumama umano siya sa malalim na lubak, kaya ito sumemplang. Papanik siya. Na-encounter niya yung isang lubak doon sa kahabaan ng Mabini Bridge na siyang naging sanhi ng pagpunta niya doon sa ilalim ng
bus. Base sa pagkakakita namin sa kanyang bandang dibdib at tiyan, yun ang tinamaan sa kanya ng husto. Dinala naman sa Manila Police District Traffic Enforcement Unit ang driver ng bus. Nagbabalita mula sa frontline, Ian Suyo, News 5. Sumiklab ang sunog sa isang residential area sa Barangay Payata sa Quezon City. Napasugod sa lugar ang mga bumbero pasado alas 7 ng umaga kanina. Inabot ng 1 oras bago naapula ang sunog. Wala namang nasaktan o nasugatan sa insidente. Iniimbestigahan pa ang sanhi ng sunog. Kasado na ang malawakang protesta ng iba't ibang grupo kontra korupsyon sa November 30. Ang ilan, ipinapanawagan din daw ang pagbibitiw ni na Pangulong Marcos at VP Sara. Nasa frontline ng balitang yan, si Kari Cator. Mula nang magsagawa ng mga protesta gaya noong September 21, wala pa ring nakukulong kaugnay sa flood control scandal. Kaya sa November 30, kasabay ng Bonifacio Day, muling magsasagawa ng malawakang rally kontra korupsyon ng iba't ibang grupo sa Rizal Park sa Maynila. Kabilang dyan ang Kontra Daya na ipapanawagan na rin daw ang pagbibitiw sa pwesto ni na Pangulong Bongbong Marcos at Vice President Sara Duterte na anilay hindi inosente sa isyu ng pangungurakot. Galit na po talaga yung malawak na sambayanan. Ang pangunahing panawagan po talaga is the resignation not just of the President but also of the Vice President. Kasama na rin yung iba pang mga sangkot sa anomalya. Flood control project man yan. Ayon pa sa grupo, dapat magkaroon ng special elections sakaling maparesign ang Pangulo at Bise. Kailangan daw ng transition committee para rito. Kaya yung mga bubuo sa transition committee, hindi mula sa mga dynasty, hindi mula sa mga mayaman at makapangyarihan. Kasi lalo lang nilang i-hijack ito at saka baka mamaya baka gawin pa nilang tuntungan yung transition committee para lumago yung kanilang negosyo. Hindi po mangyayari yon. Hinimok naman ng grupo na makiisa ang Iglesia ni Cristo sa gagawing protesta sa November 30. Napakalaki ng inyong crowd noong kayo ay nagrally sa Luneta, sa Quirino Grandstand to be more precise. Why not bumalik kayo roon sa darating na linggo, sa susunod na linggo po, para po makiisa. Matatanda ang nagpasabog si Senador Amy Marcos sa nagdaang INC rally, bagamat walang kinalaman umano sa politika ang protesta. Isiniwalat ng presidential sister na gumagamit umano ng ilegal na droga ang kanyang kapatid at asawa nitong si First Lady Liza Araneta Marcos, bagay na pinalagan ng palasyo. Pero sa issue ng flood control, partikular sa pagpapaaresto sa mga sangkot, marami ang hindi pa rin kontento sa ginagawang hakbang ng gobyerno. Sobrang bagal. Kung may mas babagal pa sa Pagong or sa Suso, sila na siguro yon. Isa sa mga idinadawit sa issue ang dating kongresistang si Zaldico na hindi pa rin umuuwi ng Pilipinas. Una nang naglabas ang Office of the Ombudsman ng arrest warrant laban sa kanya. Inaasahang isusunod na rin ang red notice sa Interpol. Pero ang PAOK hindi pa masabi kung kailan nga ba maaaresto si Ko. How long will it take? Depende na po yan dun sa Secretariat. I do recall it took us more than 2-3 months. So, tingnan ho natin kung ano magiging kahinatnan po niyan. Pero for sure, meron na hong magpapasko sa mga kulungan. Nagbabalita mula sa Frontline, Kari Cator, News 5. Handa na ang hanay ng pulisya sa Metro Manila para sa gaganaping trillion peso march sa November 30. Ayon sa National Capital Region Police Office, mas pinaigting daw nila ang mga hakbang para maiwasan ang mga gulo sa kilos protesta tulad ng nangyari noong September 21. Mas aagahan daw ang pagde-deploy ng mga pulis at paiigtingin ang monitoring lalo na sa mga lugar na pagdadausan ng rally tulad ng Menjola at Ayala Bridge. Giit pa ng NCRPO, hindi raw ibig sabihin na dahil mas pinarami ang presensya ng pulis ay tangka na nilang sugpuin ang protesta. Layon lang daw nitong protektahan ang mga lalahok sa rally, ang mga commuter at iba pang residente. Lahat din daw ng kanilang pulis ay inutusan ng panatilihin ng disiplina, respeto at ang papagpatupad ng maximum tolerance sa kilos protesta.
Pumalag ang palasyo sa banat ni Vice President Sara Duterte kay Pangulong Bongbong Marcos na hindi siya dapat humindi sa hamon na magpa-drug test. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, nakalimutan daw ba ni VP Sara na hindi pwedeng utusan ang Pangulo na magpa-drug test? Banat pa ni Castro, inutusan daw ba ng bise ang kanyang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte na magpa-drug test dahil umamin umano ito noon na gumagamit ng marijuana at fentanyl. Gate pa ng palasyo, hindi raw tulad ng iba na nakitaan ng senyales ng pagwawala at anger issues, patuloy daw na nagtatrabaho ang Pangulo ngayon para tugisin ang mga korap. Muling pumutok ang Bulkang Taal ngayong araw. Pasado alas 9 ng umaga kanina nang muling magbuga ng abo ang Taal. Nakunan pa ng thermal camera ng PHIVOLCS ang paglabas ng usok at abo mula sa bunganga ng bulkan. Ayon sa PHIVOLCS, umabot sa higit 700 metro ang taas ng ibinugang usok ng bulkan mula sa crater. Nananatiling nakataas ang Alert Level 1 sa Bulkang Taal. Susunod, babae sa Leyte, patay matapos pagsasaksakin ng kanyang katrabaho. Gila standout Justin Brownlee, hindi raw maglalaro sa gaganaping SEA Games sa Thailand. At two-day concert ng Blackpink sa Philippine Arena dinatsa ng Philo Blinks. Mga kapatid, huwag po kayong bibitiw. Magbabalik ang Frontline Pilipinas Weekend. Patay ang isang babae matapos pagsasaksakin ng kanyang katrabahong lalaki sa Tacloban City, Leyte. Base sa investigasyon, inimbitahan ng sospek ang biktima sa kanyang birthday party at nag-inuman pa kasama ang mga kaibigan. Kalaunan, nagkaroon ng pagtatalo ang dalawa hanggang sa mauwi sa saksakan. 20 beses tinadtad ng saksak ang babae. Napag-alaman ding dati na raw may gusto ang sospek sa biktima. Inaresto ang salarin at maharap sa reklamong murder. Higit 300 estudyante ang dinukot ng mga armadong grupo sa Nigeria. Ayon sa mga ulat, isang Catholic school sa State of Niger ang inatake ng mga tulisan nitong Biyernes. Higit 300 mga bata ang kinidnap kasama ang 12 teachers. Kasunod ito ng naunang atake sa isang simbahan sa bansa kung saan 2 ang namatay sa pamamaril. Dahil dyan, ipinasara na ng kanilang gobyerno ang maraming paaralan sa Nigeria. Patuloy na nagsasagawa ng search and rescue operation sa mga pulis sa mga dinukot na bata. Hindi pa malinaw kung sino ang nasa likod ng krimen, pero di isinasantabi ng mga otoridad na usapin sa relihiyon ang ugat ng gulo. Pwestuhan sa Final Four ang pinaglalabanan ngayon sa mga natitirang koponan sa UAAP Men's Basketball Tournament sa Season 88. Kabilang po sa mga nag-aharap ngayon ang Ateneo Blue Eagles at ang Adamson Falcons. Ang UST naman, mananatili kaya sa Final Four race ngayong makakaharap din nila ang NU Bulldogs. At live mula sa Mall of Asia Arena sa Pasay City, nasa frontline ng balitang yan si Ian Suyu. Ian, kamusta na ba ang mga laro ngayon? Andre, asahan nga natin na all out na lahat ng nalalabing koponan dahil matindi yung dugtong-dugtong na mga scoring dito para makapasok sa Final Four race dito sa penultimate day ng UAAP Men's Basketball Tournament dito sa MOA Arena. At kagaya nga ng nabanggit ko, matindi ang Final Four race dahil 2 na lamang po yung nalalabing spots patungo sa semifinals. Kanina nga naging dikdikan ang laban sa pagitan ng Adamson Soaring Falcons na naghahabol pa sana ng tsansa kontra Ateneo Blue Eagles. Sa huli nga lang, nagwagi ang Ateneo sa score na 72-61. Dahil sa larong yan, laglag na ang Adamson sa Final Four race, samantalang may tsansa pa ang Ateneo with 7-7 record. Matatandaan natin na pasok na sa Final Four ang NU Bulldogs at defending champion UP Fighting Maroons. Nakuha na rin nila ang twice-to-beat advantage kahit hindi pa tapos ang eliminations.
Sa kabilang banda naman, kahit sure ball na sa semis, ay panibagong pagsubok pa ang kakaharapin ng Bulldogs, lalo't kalaban nila ngayon ang UST Growling Tigers. Kasalukuyan nga tayong nasa halftime break kung saan lamang ang NU 38-37. Ito na ang magiging huling laro ng Bulldogs at magsisilbing acid test nila bago tumungo sa semis. Inaasahang pangungunahan ni MVP candidate Jake Figueroa ang opensiba, katuwang sina PJ Palacielo at Omar Jan. Ang UST naman, target ng upset para maselyuhan na ang kanilang pwesto sa third spot. Sa ngayon kasi ay 7-5 sila sa standings. Bagamat shaky ang naging performances nila, patuloy pa rin daw sila naghahanap ng stability sa pamumuno ng backcourt tandem nila Fortsky Padrigao at Nick Cabañero. Andre, dahil nga sa panalo kanina ng Ateneo, 6-7 na yung kanilang record at must win na yung kanilang susunod na laro. Interestingly, kontra yan sa Lasal sa darating na Wednesday. At ang pinakamatinding twist na ina-expect natin dito, malaki din yung tsansa na mag 7-7 yung apat na kupunan sa baba na magkukos ng 4-way tie at magiging kaabang-abang ang aksyon para dyan. Yan muna ang latest mula dito sa MOA Arena. Andre? May exciting talaga pag UAAP dahil malapit na nga ang Final Four sa Season 88. Maraming salamat live mula sa MOA Arena sa Pasay, Ian Suyo. Dinagsa ng Pinoy Blinks ang 2 araw na concert ng Blackpink sa Philippine Arena. May sweet message naman ang members ng girl group para sa kanilang fans. Nasa frontline ng balitang yan si News 5 Entertainment correspondent Von Belinario. Talagang Blackpink in your area. Dumagungdong ang Philippine Arena nang magsimula ang unang gabi ng Deadline World Tour ng hit K-pop group sa kanilang pagbabalik bansa. First set of performances pa lang, inihataw na agad ni Lisa, Rosé, Jennie at Jisoo ang ilan sa kanilang hit songs tulad ng Kill This Love at How You Like That. May solo performances din sila. Ibinida ni Jisoo ang Hugs and Kisses. Humataw si Lisa sa Thunder. Napaindak ang buong arena sa Like Jennie ni Jennie. Si Rosé naman, kumain muna ng turon bago awitin ang Number 1 Girl. Isang lucky fan naman ang nakasama niya ng kantahin ng Bruno Mars duet nilang Apata. May sweet message din ng mga girls para sa mga Filipino Blinks. Mahal ko kayo talaga. Ito na ang third time na bumisita sa bansa ang Global Girl Group. Ngayong hapon naman ng second day na kanilang world tour sa Philippine Arena. Nagbabalita mula sa frontline, Von Belinario, News 5. Napospone ang pag-uwi sa bansa ni Miss Universe third runner-up Atisa Manalo. Sa Instagram post ng Miss Universe Philippines, inanunsyo nito na may adjustment sa homecoming ni Atisa. Final details daw ay i-announce soon. Ngayong araw dapat nakatakdang umuwi ang beauty queen matapos ang Miss Universe Competition 2025 na ginawa nga sa Bangkok, Thailand. Matatandang ang pambato ng Mexico na si Fatima Borsch ang nag-uwi ng corona bilang bagong Miss Universe. Susunod, 2 barko ng China na ispatan habang nagsasagawa ng Maritime Patrol ang ating PCG malapit sa Bajo de Masinloc. At Eldrew Yulo naka-bronze sa FIG Artistic Gymnastics Junior World Championships. Tuloy-tuloy ang balitaan sa Frontline Pilipinas Weekend. Dalawang barko ng China Coast Guard ang namataan sa pagpapatrolya ng Philippine Coast Guard sa West Philippine Sea. Isa dyan ang natagpuang higit 26 nautical miles sa silangan ng Bajo de Masinloc, habang ang isa pang barko ay namataan higit 93 nautical miles sa kanluran ng Paluig, Zambales. Niradyohan ng barko ang PCG ang dalawang barko ng China para umalis sa karagatang sakop ng ating bansa. Patuloy na iniimbestigahan ng isang estudyante sa Iloilo City na nahuling nagpapakalat ng bomb threat sa isang paaralan. Dinala sa kustodiya ng Iloilo City Police ang 15 anyos noong Huwebes
at isinalang sa interrogation. Yan ay matapos siyang makita ng kanyang kaklaseng nagpapakalat umano ng bomb threat online. Agad namang pinakawala ng bata pero patuloy na inaalam kung mananagot ba ito sa kanyang mga aksyon. Iniimbestigahan din kung may koneksyon ng bata sa higit 30 sunod-sunod na bomb threats sa mga paaralan sa lungsod simula noong 1 linggo. Hinigpitan na ng lokal na pamahalaan ang seguridad at emergency response drill sa mga eskwelahan sa Iloilo City. Hindi raw maglalaro si Gilas standout Justin Brownlee para sa gaganaping 2025 Southeast Asian Games sa Thailand sa Desyembre. Ayon sa ulat ng Spin.ph, hindi raw kasi pinayagan ng tournament organizers na maglaro ang naturalized players sa 5-on-5 competition sa SEA Games. Bukod kay Brownlee, hindi rin tuloy makakalaro si Ange Kwame. Papalitan naman sila nina Jamie Malonzo at Geo Chu. Ang dalawa ay sasama sa lineup na pinangungunahan nina Bobby Ray Parks Jr., 30 Ravenna at Brandon Ganuelas-Rosser sa ilalim ng coaching ni Norman Black. Samantala, mananatili pa rin kasali si Ange Kwame sa SEA Games pero sa 3x3 tournament kasama naman sina Joseph Eryobu at John Ray Pasaon. Mga kapatid, huwag muna pong aalis dahil tuloy-tuloy pa ang balitaan dito sa Frontline Pilipinas Weekend. Kakasaba kayo sa mundo ng cultural phenomenon show na Stranger Things. Ito ang naranasan ng fans sa Festival Amusement Park sa Tokyo, Japan habang papalapit ang Season 5 ng hit series. Nasa frontline ng balitang yan, si MJ Marford. Grabe, tingnan nyo to. Amusement park na, festival pa, plus meet and greet with your idols. Good to see you again. Oh, mahal kita. Ito na nga, ang The Future of Fan Events. At na-experience ito ng News 5 dito sa Tokyo, Japan. Para sa one last adventure fan event ng cultural phenomenon show na Stranger Things. Grabe mga kapatid, sobrang overwhelmed tayo. Nakita nyo naman yung pila rito dahil isang buong universe ng Stranger Things ang create nila sa atin. Ang mga fans, todo career sa kanilang looks habang ine-enjoy ang mga experience booths ala Upside Down, Starcourt Mall, Rinkomania, Surfer Boy Pizza, Welcome to Hawkins, at marami pang iba. Pagdating ng mga bida na sina Gaten Matarazzo, Noah Schnapp, Caleb McLaughlin at Finn Wolfhard, kasama ng creators na Duffer Brothers, hindi lang nila pinirmahan ang swag ng fans. Nakilaro pa sila ng iconic game sa Stranger Things na Dungeons and Dragons but make it trivia. Ang cast nasenti na dahil ito na rin ang last stop ng kanilang fan event bago ipalabas ang finale ng cultural phenomenon series na puno ng horror, heart at adventure. All started to kind of process the end when we actually shot the end as well. But I think there's like many, sort of mini goodbyes over and over again, sort of, and then we see each other on a stage like this, and then it doesn't matter. Sa November 27 na ang Part 1 ng Stranger Things sa Netflix. Mula Tokyo, Japan, nagbabalita mula sa Frontline. MJ Marfori, News 5. At yan po mga impormasyong dapat ninyong malaman. Mga balita para sa may alam at may pakialam. Kami ang inyong mga kapatid sa balitaan at public service walang iwanan sa Frontline Pilipinas Weekend.